Okay. Good afternoon po. Tungkol po sa allocation for flood control projects, sa 2027 under the NEP, magkano po yung naka-allocate for flood control projects? Bakit po napagdesisyonan na ibalik ito ngayong taon? At ano po yung safeguards to ensure na maiiwasan yung mga previous alleged anomalies? Salamat po sa tanong na yan. Alam po ninyo, lalo na ngayon na nag-uulan, at nakikita po natin, number one, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng maaayos na flood control projects upang maiwasan na makapaminsala yung excessive water na lumalabas sa ating mga kalsada. Kaya po nung pinag-uusapan natin yung pagbuo ng 2027 National Expenditure Program, isa po ito sa mahalagang konsiderasyon, no? Kung ibabalik yung flood control project dahil una't higit, hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects. So that's number one. Pangalawa, ang mga flood control projects po ay hindi naman lahat one-off expenditure. Kaakibat din po nito yung mga operating requirements. Dahil kasama po sa mga flood control project, including yung mga pumping station, facilities na kailangan mong i-sustain year on year. Kaya ito po yung naging dahilan kung bakit kami nag-agree sa ilang proposal ng Department of Public Works and Highways para sa kanilang mga existing flood control projects na dapat ipagpatuloy, tapusin, ayusin para ma-realize yung actual intended benefit para sa ating mga kababayan. Sa 2027 National Expenditure Program, merong 107.4 billion pesos na mga proyekto under flood control, kabilang na dyan ang maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng mga existing infrastructure, of which, kasama dun sa 107 billion na yon, 19.6 billion in capital outlay ay para sa mga ongoing foreign assisted projects for flood control projects. On top of that, meron ding 3.41 billion under the flood control program ang MMDA. Kasama dito yung pag-operate at pag-maintain ng mga existing flood control structures. Gaya nga ng nasabi ko kanina, kasama yung mga pumping station, facilities, equipment, among others. As to ano yung mga pinagdaanan na proseso, ito yung sinabi natin kanina at alam po ito ng Department of Public Works and Highways. Kaya nagpapasalamat din tayo sa kooperasyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH kasi mas matindi po yung vetting na ginawa namin lalo dito sa mga flood control projects. Dahil siniguro natin na properly identified, properly tagged ang location ng mga projects, duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects kapag ito ay naaprubahan ng Kongreso. Kasama rin sa ating mga bubusisiin or ating sisiyasatin ay ang implementasyon ng mga flood control projects na ito. From appropriations to release, this will be made public sa pamamagitan ng ating COMPAS, and their implementation will be closely monitored sa pamamagitan ng transparency portal ng DPWH, gayon din ng Project DIME ng DBM o yung tinatawag nating Digital Imaging for Monitoring and Evaluation, kung saan hindi lamang tayo magre-rely sa documentary reports na ganito na kalaki yung accomplishment, but we will also be utilizing technology, satellite data, to verify kung talaga bang nag-exist yung mga reported structures, hindi lamang po ng DPWH, kundi lahat ng mga government agencies, kaya pinapalawak din po natin ang enrollment coverage ng mga projects sa ilalim ng Project DIME. Thank you, Sec Kim. On the part of the House, siguro po yung isa sa mga pinakamahalaga natin na napondohan sa 2026 budget ay yung Project NOAA. Naglaan po tayo sa ilalim ng 2026 GAA ng 1 bilyong piso para sa Project NOAA. At bakit po natin ginawa yun? Sapagkat gusto po nating mas mapalawak ng Project NOAA yung abilidad nito na una, ma-update yung mapping ng iba't ibang mga areas as per the flood risk mitigation, flood risk management scheme.
So yung ang maganda po kasi sa Project NOAA, alam ko ilang beses ko na yung po ito nabanggit nung deliberation nung nakadaang taon. Meron po kasing mapping ang Project NOAA na makikita natin sa kanilang website kung ang isang lugar ba ay nakatag bilang red zone, orange zone, or yellow zone. Base po sa gaano po kadelikado yung lugar na yon na magkaroon ng baha. That's the now that UP and Professor Mahar are starting to ramp up the operations of Project NOAA given the budget that we gave them in 2026. Pwede na rin po natin ma-leverage yung Project NOAA para po ma-vet yung mga proyekto. Mahalaga po itong vetting na ito. Dalawang bagay po. Una, yung mga flood control projects na nakapaloob na sa kasalukuyang NEP, maaari po natin yun muling ma-check. Ako po, malaki tiwala ko sa DBM. Nakita ko po yung mga panibagong requirements na kanila pong in-impose sa lahat po ng mga infrastructure projects. Pero gagawa pa po tayo ng isang round pa po ng vetting sa level ng HGAB, sa kahabaan po ng deliberasyon natin sa Kongreso para po siguraduhin na yung mga flood control projects na mapapaloob sa final na version ng HGAB ay talagang kinakailangan at talagang may implement. Yung isa pa po ay pagkatapos na nung ating initial na vetting, tulad po na nabanggit ni Sec Kim, meron na po tayo actually na simulan doon sa 2026 GAA na ilang mga provision na ating pinasok para po siguraduhin na in terms of implementation and monitoring, talaga po makikita natin na na-implement ng tama itong mga flood control projects. I will cite a few po. I won't explain it at length. Sa 2026 GAA po, meron tayong Section 29 under the general provisions pertaining to the implementation of infrastructure projects. So, nandun po yung mga requirements for the implementation of infrastructure projects. Meron din po tayong ipinasok sa Section 111 ng general provisions pertaining to the transparency in infrastructure projects. So, we require the different implementing agencies to put in monitoring for their different infrastructure projects in their respective agencies and submit the same to Project DIME under DBM. Section 8 of the special provisions under DPWH GAA in 2026. Ito po siguro yung pinakamahalaga kasi direkta po itong nakakonekta sa monitoring na sa vetting at implementation ng infrastructure projects. Ito po yung integrated, environmentally validated, and nature-based flood and water resources management planning, kung saan inatasan po natin ang DPWH, DENR, DepDev, and DRRMC na bumuo ng isang integrated water resources and flood management master plan. So, nandiyan na po yun sa 2026 GAA. At panghuli po, under the special provisions of DPWH, Section 20 relate to flood control, project monitoring, and geospatial validation. Para po siguraduhin na yung lugar na talagang pagtatayuan ng flood control project ay yung lugar talaga kung saan maiibsan niya yung pagbaha doon sa isang lugar. So these are the mechanisms that we will employ in scrutinizing the flood control projects that will be included in the HGAB, and later on, Congress will exercise our oversight function to make sure that these projects are implemented correctly. Maraming salamat po. Thank you very much.